this hearing on the continuation or reopening of its inquiry in aid of legislation on the proliferation of drug syndicates at the New Bilibid prison, given the recent arrest of Mr. Ronnie Palisok Dayan, who is now under custody of the House of Representatives. Vice Chair? Mr. Chairman, I move to defer the calling of the roll. The calling of the roll is hereby deferred upon the motion and which is duly seconded by this committee. Mr. Chairman, in relation to the minutes of the October 6 committee hearing, I move for the deferment of the reading of the minutes and move for its approval. The October 6 committee hearing of the Committee on Justice. Okay, so the minutes of the October 6 meeting is hereby approved upon the motion of Vice Chair Ominar, duly seconded. And the minutes of the October 10 Mr. Chair? meeting is which is not yet prepared. Is that did I get it right? Yes, Mr. Chair, considering that the October 10 minutes has not yet been prepared for some technical problems with our computer, I therefore move for the deferment of the reading and approval of the October 10 minutes of this committee. So there is actually no minutes to approve because it has not yet been deferring the approval. prepared. So we will deal with that at the proper time. So in the meanwhile that we await for the witness, we hereby suspend the meeting until the arrival of the witness. Meanwhile, Naring, please acknowledge the members. Yes, please. Pansamantala pong sinuspinde ang House hearing ngayon sa Justice Committee ukol sa umano'y kalakaran ng droga doon sa loob ng Bilibid Prison. Good morning. We would like to acknowledge the presence of the following members of the Committee on Justice. The Chairman of the Committee on Justice, Honorable Reynaldo Umali, Vice Chairman Vicente Chin Veloso, Adoy Leachon, Henry Oaminal, Arnulfo Fentebella, and Strike Biribilla. The Honorables Rosemary Baby Arenas, Ruel Peter Gonzaga, Federico Rique Sandoval II, Edward Vera Maceda, Carlos Roman Uy Barreta, Carlos Isaganiti Zarate, Salvador B. Velaro Jr., and our ex-officio members, Deputy Speakers Freddy Neil Castro, Gwendolyn Garcia, Ferdinand Hernandez, and the Honorable Majority Leader Rodolfo C. Fariñas, and the Deputy Majority Leader Vincent Crisologo, and our Deputy Minority Leaders Alfredo Garbin Jr., Eugene Michael B. De Vera, Honorable Anthony Bravo, Honorable Harry Roque, and Honorable Luis Jose Angel Campos Jr. And also some members of the House are here present. Honorables Leopoldo Batawil, Bernadette Herrera D., Wes Gatchalian, Luis Ferrer, Honorable Maximo Rodriguez, Honorable Romeo Acop, Honorable Dale Arlene Malapitan, Along Malapitan, and our distinguished guests from resource persons, Secretary Vitaliano Aguirre,
Undersecretary Antonio Co. Jr., Assistant Secretary Sus Fajardo, Attorney Roslyn Borja from the PIDEA, Attorney Yusek Eric Balmes also from the DOJ, Mr. Arsenio Evangelista from VACC, Chief Persida Rueda Costa from the Public Attorney's Office, Undersecretary Raymond Mcate also from the DOJ, General Benjamin Magalong, PNP, Attorney Rosario Setes Reyes, the President of the Integrated Bar of the Philippines, Police Director General Ronald De La Rosa from the PNP, Deputy Director Vicente de Guzman III from the NBI, Deputy Director Ferdinand Lavin of NBI, Director Randy Pedroso from Intel and Invest ng PIDEA, and Siguro, in the meanwhile that we await for our resource person witness, perhaps if I may ask the Vice Chair of the Subcommittee on Correctional Reforms to update us on the many matters that they have covered in the subcommittee hearings that he has conducted on pending legislative measures referred to his subcommittee. You are now recognized, Vice Chair Pominan. Thank you, Mr. Chair, and good morning to my distinguished colleagues. On October 10 committee hearing of this Committee on Justice, we passed a resolution directing the Committee on Correctional Reforms, the Subcommittee on Correctional Reforms, to continue in conducting hearings in order to address the pending legislations which falls the jurisdiction on correctional reforms and on 4 issues which the Mother Committee failed to finish when we adjourned on the October 10 meeting. One of which was the update and the result of the investigation on the alleged riot at the National Bilibid Prison, and the other one is the update on the warrant of arrest that was issued against Ronnie Dayan as per recommendation of this committee and duly approved by the Speaker. The third issue was that the alleged irregularity in the catering service of the National Bilibid Prison. So that on November 16, the Subcommittee on Correctional Reforms conducted a hearing, including also the other bill which was filed by some members of the House, headed by Speaker Pantaleon Alvarez, on the lowering of the minimum age of criminal responsibility, thereby proposing to amend Republic Act 9344. So that in that November 16 committee hearing on the Subcommittee on Correctional Reforms, the Philippine National Police, represented by Director Magalong at the time, the Secretary of Justice, who was also represented by his authorized representative, the NBI, they were asked, together with the Sergeant at Arms of the House of Representatives, they were asked as to the status of the warrant of arrest issued
by the House against Mr. Ronnie Dayan. So that in that hearing, the Philippine National Police, the NBI, our House Secretary General had reported to us that they were exerting best efforts in order to implement the warrant of arrest against Mr. Ronnie Dayan. 6 days after November 16, and that was on November 22, we got a report from the very energetic, distinguished Chief of the Philippine National Police relating to the arrest, that recent development relating to the arrest of Mr. Ronnie Dayan. Therefore, in behalf of the Subcommittee on Correctional Reforms, we would like to commend the Philippine National Police through General De La Rosa, our House Sergeant at Arms, Lieutenant General De Tabale, for achieving the mission and arresting witness Ronnie Dayan, which in today's committee hearing, he will be appearing in order to testify on matters which are required by the Committee on Justice. Mr. Chair, that's all for the activities, the hearing conducted by the Subcommittee on Correctional Reforms. Thank you. Okay, so now may I now request, pare, can you please give way to baka doon na lang, Vice Chair Ching Veloso also to render a report on the hearings that were conducted in relation to the Subcommittee on Judicial Reforms. Good morning, Your Honors, colleagues, ladies and gentlemen. We have conducted a series of hearings on the 7 bills proposing the restoration of death penalty. We were able to invite all the interested resource persons. And the last hearing we had, there were mainly resource persons opposing the restoration of death penalty. And these resource persons were invited on the basis of the list submitted to the committee by the Honorable Edsel Lagman. For lack of material time, we reset this to Tuesday, next Tuesday, and hopefully we will be able to finish the hearings of the positions taken by especially those who are opposing to death penalty. There was a question asked, bakit minamadali? Sabi ko, simple lang ito. Iisa lang po ang issue. Ibabalik ba natin ang death penalty o hindi? I cited the case of the New Bilibid Prison. Sinabi ko po, kung sa New Bilibid Prison Congressional Inquiry, it took us only 4 days. Bakit po tayo magtatagal dito sa restoration ng death penalty? Iisa lang po ang issue na yan.
ibabalik o hindi. So at this point, we have almost heard, siguro mga isa o dalawa na lang ang hindi pa natin napapakinggan. We have heard almost all of the interested parties, from the Commission on Human Rights to the international organizations. And again, by Tuesday, 9:30 in the morning, we hope to finish the hearings on death penalty. If it will not be finished that day, we can extend it to another day. Wala po tayong dapat pagtagalan doon. We also want to enjoy Christmas, and that would be all, Mr. Chairman. Thank you for that, Vice Chair Ching Veloso. Of course, our other committees that will deal on subcommittee on prosecutorial reforms and subcommittee on enforcement and investigation reforms are just waiting for schedule so that they can already start with their inquiries on I see a hand raised there. Sino ba yan? Okay, so again, on legislative measures that will deal on the criminal justice system, on how we will reform the criminal justice system, are now on schedule, and we hope to be able to complete this within the first regular session of the 17th Congress. And we will cover this in the Mother Committee, consolidate and integrate all of these measures needed to reform the criminal justice system through the outputs of the different subcommittees. And after that, we hope to engage more of our resource persons to help us out craft a legislation that will effectively address all of the concerns that we need, so that we will be able to get the people's confidence. We can regain the confidence of the people in our criminal justice system. Can we just please usher in Ronnie Dayan to this meeting room? Sana? Nandiyan na po sa pintuan. Hindi ko lang alam kung saan pintuan. Page? Ha? Talagang suspense to eh. Sinuspense tayo sa apat na hearing na kinandak natin. Hanggang ngayon, suspense pa rin, ano? Pero alam nyo, nung dumating po si Ronnie Dayan dito ay gutom na gutom. Hindi pinakain nila Chief Bato. Gutom na gutom. At saka mukhang may sakit. Kanya gusto sana namin kausapin, hindi na namin makausap.
But we afforded him the hospitality of the House of Representatives by first feeding him and then providing him an appropriate and suitable quarters. Pinagupitan pa po at binigyan natin ng medical attention to our medical service dito sa House of Representatives. So, nandiyan na po siya. Poging-pogi na si Ronnie Dayan. At well-rested. Ang iniintay na lang natin yung sasabihin niya po sa atin sa umagang ito. So, yung ating pong pre-provide na support kay Ronnie Dayan ay hindi lang po para kay Ronnie Dayan, pati po yung pamilya niya nandyan, misis, anak, pati po yung mga kapatid. Kanya, kung meron mang magsasabi na ito'y under duress, ay palagay ko wala pong maniniwala. Anyway, now that pati ang abogado po na binigay natin para po hindi po mapagdudahan dahil alam nyo naman po yung mga dating mga witnesses natin were assisted by a PAO lawyer. This time around, we requested the Integrated Bar of the Philippines to provide him a competent, disinterested, and fair na lawyer na mag-a-assist po sa kanya. Sila po ang nag-assiste in the person of, if I may just acknowledge, IBP. Can I request IBP to please name the lawyers that you provided to assist Ronnie Dayan. Meron pong lawyer na hiningi po si Ronnie Dayan from Malasiki, Pangasinan. Si Majority Floor Leader po move yung mga connection niya po sa Pangasinan para matuntun po itong abogado na ito. Unfortunately, he declined. So anyway, IBP is an organization whose integrity is beyond reproach. So nandyan po sila na, may I just acknowledge, sino ba nandyan? Attorney Buenaventura? For the Integrated Bar of the Philippines, Your Honor, Attorney Rose Setches Reyes, the National President of the IBP, and your Attorney Emmanuel Buenaventura present. And we have two legal aid volunteer lawyers in the persons of Attorney Alberto Borbon Reyes and Attorney Ali Manrique assisting the witness. So maraming salamat dyan. Anyway, now that Ronnie is seated, let me start my remarks by saying that we reopened this inquiry on account of the arrest because last November 22, he was arrested somewhere in La Union on the strength of a warrant of arrest that was issued by this committee on October 10, 2016. By way of a factual backdrop, House Resolution 105, which was authored by no less than our Speaker, our Majority Leader, and many of our Vice Chair, I think, and Deputy Speakers, was filed on 21 July 2016. It was referred to the committee on September 5. The inquiry started on September 21. We conducted 4 hearings, September 20, 21, October 6, and October 10. Then we prepared the committee report a week after and approved the same on October 17. And then we presented this and got an overwhelming approval
from the House in plenary on October 19. And so now that we have already submitted our report and approved by Congress, tahimik lang po. Please maintain order, please. I am amazed that this hearing still attracts nationwide interest, public interest, given that we had already accomplished our task, as I said, with the overwhelming approval of our committee report, as in fact, the legislative mill, as reported by two of our vice chair, had already started to tackle the legislative measures to pursue correctional reforms and judicial reforms, including the reimposition of death penalty and lowering of juvenile age. Indeed, this is rather anticlimactic, but essentially worth pursuing merely or simply to provide closure to the legislative investigation conducted and to settle unfinished business and hopefully provide the missing links. But more importantly, to serve notice to all resource persons and or witnesses that you cannot ignore this institution because our coercive powers will catch up on you at some point in time. And this is what happened to Ronnie Dayan. Yes, you must give Congress the due respect it rightfully deserves, even if you are a member of a co-equal chamber who only enjoys inter-parliamentary courtesy. And if I may just quote the pertinent portion of our committee report, particularly appearing on page 15, on the alleged involvement and accountability of government officials, and I quote paragraph 1C thereof, the committee laments the failure of Senator De Lima to attend the hearings of the committee despite several invitations, including today's hearing, as it showed her lack of respect to a co-equal chamber. Her refusal to attend the legislative inquiry is also inconsistent with the mandate given to her by the Constitution under Article 11, Section 1, which states that public office is a public trust and that all public officers must at all times be accountable to the people. And this is the house of the people. And there were talks about immunity. I think there is the intent of the witness here, Ronnie Dayan, to also seek immunity from the testimony he will give today. There were a lot of talks about this not having any basis. But let me quote for this, for the information of everyone. Republic Act 6981, an act providing for a witness protection, security, and benefit program, and for other purposes, so that I can just disabuse the minds of those who fail to appreciate the immunity that is being granted by the legislature. And I quote Section 4, witness in legislative investigations. In case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity therefore, provided such recommendation is approved by the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, as the case may be. So what I'd like to inform everyone is that there are two types of immunity granted under Republic Act 6981.
and that is testimonial immunity or immunity from the testimonies given in legislative inquiries such as what we are conducting now, and immunity from prosecution that is within the mandate and the power of the Department of Justice to grant. So we are not usurping the power of the Secretary of Justice in the grant of immunity from prosecution, but simply immunity from the testimonies that any witness may say in a legislative inquiry such as this hearing. So anyway, having said that, let me commend again the PNP for a job well done. They, after having issued the warrant of arrest on October 10, in a little more than a month, they were able to arrest Ronnie Dayan. They were also able to arrest is it Abu Dhabi, Dubai ba? Si Espinosa. So we would like to give credit to where credit is due, and that credit goes to PNP for its swift action in arresting people, especially the warrant of arrest that was issued by this institution. So congratulations for a job well done. Likewise, VACC. I am almost certain that when VACC increased, nandito yung VACC, no? Sino ba nandito? Nandyan si Mr. Evangelista, si Atty. Topacio. Because of the reward offer of 1 million, palagay ko, bumilis din ang pag-aresto kay Ronnie Dayan. Kanya maraming salamat VACC, Mr. Evangelista, Atty. Topacio, for helping Congress close the loop, so to speak, in this legislative inquiry. Of course, siyempre gusto ko rin pasalamatan ng Integrated Bar of the Philippines for always being there in times of need. Alam niyo po, hindi po sila, palagay ko, hindi po natulog itong mga ito just to finish the affidavit that was executed by Ronnie Dayan. Alam niyo naman po, noong isang araw lang nahuli, pinagpahinga, binigyan po ng medical attention, at kahapon lang po talaga sila nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap, and because of that, in less than 24 hours, we now have an affidavit that will now be, but that will be later read to us by witness Ronnie Dayan. So maraming salamat po sa inyo. But for the members and for all those who are present in today's inquiry, and those who are watching us, listening to us, for today, since we only have one witness to cover to explain his defiance of the coercive powers of this institution, and to probably tie loose ends and or provide some missing links, konting-konti na lang po ito, I sincerely hope that we could dispense with our task with dispatch. Hindi po tulad nung inaabot tayo ng 14 na oras. Sana po ay ngayon matapos kaagad natin, so we can give Ronnie Dayan the freedom that he has regained, or he will regain, after complying with his obligation to this institution by reason of the arrest warrant that was issued. So, sana po nakikiusap po ako sa inyo na yung ating pong trabaho bilang congressman, tapos na po tayo. Ang benepisyo po na makukuha po ng hearing na ito ay hindi po para sa Kongreso,
Bagkus, palagay ko po, ang benepisyo po nito ay para po sa prosecution sa executive, sa Department of Justice, or even Ombudsman for that matter, which institutions ay binigyan po natin ng Committee Report number 14 to guide them in their next steps. Dahil kami po dito sa Kongreso, ang trabaho po namin ay gumawa po ng batas at ang mag-imbestiga po ay trabaho po ng Ehekutibo, Department of Justice, NBI, PNP. Kanya po, yun po ang gusto naming ipaliwanag. At kami po ay nagtatrabaho na, ginagawa na po namin, nagko-conduct na po kami ng mga hearings para po yung criminal justice system po natin ay maisaayos natin para manumbalik po ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa ating kapulisan, sa NBI, sa ating mga piskal, sa ating mga huwes, maging sa National Bilibid Prison at Bureau of Corrections. Lahat po yan ay tututukan natin at hinihingi po namin ang tulong ng bawat isa para maisaayos po natin ang ating hustisya, ang pamamaraan natin para maggawad ng hustisya. Nang sa gayon, yung mga tao ay pwede nang matulog ng mahimbing kapag ang kanilang, ang kriminal na gumawa sa kanila ng krimen ay nasa piitan na po. So, sa inyo pong lahat ay magandang umaga po sa inyo. And on that note, we will now give our time to Ronnie Dayan. But before that, siyempre, yung the usual processes. Kanina, nasabi mo, for the benefit of everyone, gusto mo bang humingi ng proteksyon at seguridad sa iyong mga sasabihin dito sa committee? Opo, Your Honor. Yeah. So, bago tayo magpatuloy, ay may I request the COMSEC to please administer the oath to witness. But may sasabihin ka, no? So, COMSEC, Yes, sir. tayo ka, Mr. Dayan. Pakitaas ng kamay, Mr. Dayan, at sumunod ka sa sasabihin ko. Ako, anong pangalan mo pa? Si Ronnie Palisok Dayan Ay taus-pusong nanunumpa na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan, lamang. Tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. You may now take your seat. So, yung bagay po yan, yung sinabi po niya na gusto niya ng immunity ay pagbobotohan po natin dito sa komite. Kanya, the floor is now open for any motion to recommend to the Speaker the grant of immunity for the testimony he will give to this committee for Mr. Ronnie Dayan. Mr. Chairman, I move that we give immunity to Mr. Ronnie Dayan in testifying to recommend to the Speaker to grant him immunity in connection with his testimony in this legislative inquiry. Before that, may I know from the COMSEC if the affidavit has been distributed to the members of this committee? Meron na bang kopya? So meron na po kayong kopya. Do you confirm that? So anyway, nabasa niyo po yung kanilang yung affidavit ni Mr. Dayan. Makikita niyo naman siguro kung ano yung sinabi niya at materiality po nito. So any second to the motion? I second the motion, Mr. Chair. Second. It has been moved and seconded. So the
the motion is hereby approved na the committee now recommends to the Speaker the grant of immunity to Mr. Ronnie Dayan. Salamat po. Paki-explain mo sa kanya yung implication nun. Mr. Chairman, considering that it's a qualified vote, we better establish the number of votes because later on it might be questioned. It needs 2/3 vote, so may we find out from the COMSEC what is our quorum now and what is 2/3. So that proper yung ating recommendation for immunity. Ilan ba tayo? Anong quorum natin? How many are in attendance? So yung quorum natin is 9 members. How many are present today? That's 27. 27 members are present. There being no objection. So we have surpassed that 2/3 vote. There being 27 members, no one of whom objected to this motion. So, habang pong pinoprocess natin, I see your Vice Chair Liachon raising his hand. It's already okay, Mr. Chair. Well, pending the approval of the good speaker as regards the immunity being sought, do we have any other concerns prior to the testimony of... Tatanungin ko si Ronnie Dayan, gusto mo bang magsimula na at basahin yung iyong affidavit? Even if we have not gotten that confirmation from the Speaker, the approval from the Speaker. Tagalogin mo, Chairman. Mr. Chair, may we request that the language that will be used in eliciting questions to him be in Tagalog, Mr. Chair, para maintindihan niya. Okay, the committee takes note of that. Okay ba? Pwede? Are you willing to now read your affidavit? Okay. So we now give... Yes, Your Honor, subject to the grant of the immunity, of course. So we now recognize Mr. Ronnie Dayan. Please read into the records the contents of your affidavit. Mr. Dayan, you are now recognized. May we be allowed to authenticate for him to affirm his affidavit first? Okay. Please do the necessary procedures for... But anyway, hindi na siguro kailangan kasi sinumpaan at susumpaan naman niya. Yes, Your Honor. Hindi na siguro kailangan yon. You can now proceed, Mr. Dayan. Ako po si Ronnie Palisok Dayan, Pilipino, 44 taon gulang, may asawa, naninirahan sa Barangay Galarin, Orbiscondo, Pangasinan. Matapos na makapanumpa ng maaayon sa saligang batas ng Pilipinas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Diretso na ito, pati ito. Na pinanunumpaan kong totoo ang mga sinabi ko noong press briefing sa Camp Crame at sa House of Representatives sa Batasang Pambansa noong ika-22 ng Nobyembre. Meron po kaming relasyon ni dating Secretary Laila de Lima na tumagal ng 7 taon. Nagsimula po ito noong ako ay nagtatrabaho sa kanya bilang driver bodyguard sa kanyang law firm noong 2007. Nahumingi ako at ang pamilya ko ng tulong kay Senator de Lima
ngunit hindi niya sinagot ang aming mga text sa kanya. Natumanggap po ako ng pera noong 2014 mula kay Kerwin Espinosa para kay Senador De Lima. Wala pong nagbibigay ng proteksyon sa akin, wala din pong nagtago sa akin, at wala rin pong nagkup-kup sa akin. Basta yung lupa na pinagtayuan ng bahay kubo ko doon ay pag-aari ng tiyuhin ng asawa ng pamangkin ko. Ang naging habulan po namin ng mga pulis ay umabot na ng higit kumulang 15 kilometro. Umabot po ako hanggang bukid kung saan namagana po ang aking mga paa dahil sa arthritis, at napaupo na lang po ako. Nagpahuli na talaga ako. Una ko pong nakilala si Attorney Laila De Lima noong nag-apply ako bilang driver security ni ma'am sa law firm, sa law office nila sa Panay Avenue, Quezon City noong taong 2007. Totoo pong nagkaroon kami ng relasyon ni ma'am at nagsimula po ito noong 2007. Nasaan ako? 2007. Mga 2 to 3 months po pa lang ako sa law firm niya. Alam po ng pangalawang anak ni ma'am ang aming relasyon. Alam din po ni ma'am na may asawa po ako ng mga panahong iyon. Kasal na po ako since 1991. Noon ako ay nag-apply bilang driver security ni ma'am sa kanyang law firm. Kaya doon siya ay lumipat sa Commission on Human Rights. Noong 2008 ay kasama din ako bilang close-in security. Nangungupahan po ako sa BF Road sa may barangay Holy Spirit, Commonwealth. Noong panahong iyon, samantalang si ma'am ay sa Timog pa nakatira. Noong nasa Commonwealth po ako, nagpupunta-punta na rin siya sa tinitirahan ko, pero madalang lang, tuwing Sunday lang po. Sa Department of Justice, ako rin po ang naging close-in security ni Secretary De Lima mula taong 2010. Noong nagsimula na si Senadora De Lima sa DOJ at lumipat na rin na siya ng tirahan sa Parañaque, ay nagsimula na po kaming magsama. Meron po akong natanggap na pera mula kay Kerwin Espinosa para kay Secretary De Lima, mga 5 times po. Ang perang ibinibigay inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit. Hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. Siya mismo ang nag-aabot sa akin. Kinukuha ko, inilalagay ko sa harap ng upuan ng sasakyan. Hindi ko po alam kung magkano yung laman nung binibigay sa akin na paper bag, kasi hindi ko lang po sinilip, sinalat ko lang. Ang unang beses po ay noong buwan ng Agosto 2014. Yung pangalawa ay noong October 2014. Yung pong tatlong huli ay noong November 2014. Yung panghuli po ay sa Baguio kami nag-abutan sa parking lot ng Alexandra Residence, kung saan naka-check-in si Kerwin. Dumating si Kerwin doon ng November 19, 2014. Nag-meet kami kasama na si ma'am November 22, 2014.
Yung unang 4 na pagkikita namin ni Kerwin ay sa Mall of Asia. At yung panghuli ay sa Baguio naman po. Tinitext na lang ako o sinasabihan ako ni ma'am, punta ka sa ganito, magkikita kayo ulit ni ano. Ganon mag-isa lang po ako kapag minimit ko po si Kerwin. Si Kerwin po mismo ang nag-aabot nung pera at inaabot ko ang mga ito kay ma'am pagdating sa bahay. Sa mismong kwarto, automatic na po yan kasi pag mga ganong parang sinasabi natin na sekreto, hindi ko na inaakyat sa office niya, sa bahay na lang. Minsan noong humingi ako ng pera kay ma'am, kumuha na lang siya roon sa pinaglagyan niya ng paper bag. Sinabi ko magdi-day off na ako, wala akong pera. Magbibigay siya 25,000 to 30,000. First time ko na meet yung si Kerwin nung una kaming unang pagkikita, di ko pa alam na ang pangalan niya noon na siya pala yung Kerwin. Namukhaan ko lang, napatunayan ko po na siya yun, na siya si Kerwin nung nagkatanungan na kami ng pangalan sa pangalawang bisis namin na pagkikita. Kasi parang nagdududa siya kung yung perang binibigay sa akin, kung nakakarating ba kay ma'am. Una siyang nagtanong, anong pangalan mo, sir? Ako yung si Ronnie Palisok Dayan. Sabi ko, ikaw, sir? Ako si Kerwin. Kasi ilang beses nang nag-meet na tayo, hindi pa tayo nagkakakilala. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, siya ang unang nag-open na magkakilalanan kaming dalawa. Noong Secretary of Justice si ma'am, may mga ilang pagkakataon po akong kasamang bumibisita sa National Bilibid Prison. Pag pumupunta kami noong unang beses, pangalawang beses, at pangatlong beses, sumasama ako sa loob. Noong mga ilang beses na, bihira na akong sumama sa loob. Ako na lang ang naiiwan sa sasakyan. Ang mga sumasama na sa kanya noon ay yung ibang close-in security niya na sina Junel Sanchez, Jobert Ernie, at yung kung tawagin namin ay Badong. Puro mga sundalo yung tatlo na yan. Mga presidential security guard sila. Bigay ng Malacanang, yung mga security ni ma'am, marami sila. Pero yung close-in, 4 lang kami. Pag day off, palitan yung isa. Palitan lang. Unang sinabihan ko po, noong sinabihan po ako ng kapatid ko na mayroon siyang natanggap na supwena mula sa Kongreso, nag-text po ako sa anak ko. I-text mo nga si Madam Titalay kasi ang tawag nila sa kanya. Ako ang tawag, ang pagkakasabi ko sa kanila, Madam. I-text mo si Madam, kunin mo yung iyong opinion niya. Kasi dumating na yung supwena na pirmahan ng auntie mo, tita. Sabihin mo, aatin ako. Sabi ko sa anak ko, i-text mo iyan kasi tuwing nagtitext ako, hindi na siya nagre-reply kasi kaya itong mga anak ko ang pina-text ko. Ang reply niya sa anak ko, huwag siyang paatin, huwag siyang umatin diyan. Pagkakaguluhan lang siya diyan. Sabi ng ganon. Pagtatawanan lang kaming dalawa.
magiging kahiya-hiya kami dyan na dalawa. Gustong-gusto kong atinan yung hearing, pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hanamida yan, pakisabi sa kanya magtago lang muna siya. Kagagawan yan nila Speaker Alvarez at dikta ni Digong. Pagpipistahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing. Ang text po niya ay galing sa number na 0917-842-2759 noong October 1, 2016 bandang alas 6:14 p.m. Yung anak ko po ang nakakatix ni ma'am. Nung pangalawa po, pinatix ko, pinatawagan ko, hindi na siya nagre-reply, nag-decide na ako na magtago na kasi hindi na siya nakukontak. Hindi na rin niya nare-replyan ang aking mga anak. Nakilala ko po si Director Ragos noon siya ay nasa NBI pa. Ako po ang ginawa niyan tulay para tulungan siya ilapit kay ma'am para sa promotion niya. Pero yung pong salaysay ni Sir Ragos na sinasabi niya ako daw ang tumatanggap ng 3 million, 5 million, 1.6 million na pera ay hindi po totoo. Hindi po ako tumanggap kay Sir Ragos ng ganoong halaga. Kung nagkakabigayan man sila, 2 beses, sa unang beses nakita kong nag-abot siya kay ma'am ng envelope. Hindi ko rin po alam kung pera ang laman nun. Tapos sa pangalawang bigay niya kay ma'am, isang plastic bag na may lamang parang kahon ng sapatos, pero hindi ko alam kung ano ang laman nun kasi parang style sapatos. Style sapatos din ang laman kasi basta nakita ko lang na inabot ni Ragos kay Secretary de Lima nung time na yan. Wala din akong na-receive na anumang kulay na bag galing kay Ragos. Ang nakita ko, nagbigay siya ng envelope kay ma'am. Hindi ko alam kung anong laman nun. Tuwing December, o kung may kainan doon sa bahay ni na ma'am, ang gumagastos niyan ay si Mr. Ragos. May tinatawag si ma'am kasi na panata tuwing December na magbibigay ng mga canned goods, mga bigas, sabon at mga groceries sa Bicol. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kesyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal, ang bagong boyfriend niya, parang nasampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am. Sabi ko, ubusin mo yata kaming mga security mo. Kaya simula noong January, bihira na akong pumasok sa DOJ, bihira na akong sumama sa kanya. At nag-stay ako sa Pangasinan. Tapos nag-text siya, pumunta ka sa Maynila, may pipirmahan ka. Kasi hindi ka pumapasok, sumusweldo ka. Sabi niya. Sabi ko, isang beses lang ako sumweldo nitong January nung 15 lang. Nung 30 hindi na ako sumweldo.
wala nang pumasok sa ATM ko kasi sa ATM ang swelduhan namin. Tapos nung pumunta na ako, resignation na. Sabi ko kay ma'am, pinagre-resign muna ako na parang nagpapalipas lang ako ng sama ng loob sa Pangasinan. Nakakahiya kasi, sabi niya. At saka tama na rin ito para iwas gulo. Okay, para wala namang talagang gulo, ayaw ko ng gulo, sabi ko. Pinirmahan ko yung resignation letter, mga katapusan ng February 2015. Kung baga, pinwirsan niya akong mag-resign. Si Jonel Sanchez po, nakilala ko dahil close-in security din siya ni ma'am. Hindi ko po kilala si Rodolfo Magleo, si Alberto Asinas Durano, si Jovencio Ablin, at si Renante Diaz. Si Herbert kilala ko lang po sa pangalan, pero hindi ko pa nakilala sa personal, nakikita sa personal. Tungkol naman po sa bahay sa Pangasinan, na regalo daw ni ma'am, ang totoo ay noong 2007 humingi ako kay ma'am ng 120,000 pambili ng lupa sa pagtayo ng bahay. Nasa 800,000 ang nanggaling sa ipon ko at yung 2 million galing kay ma'am. Si Kerwin Espinosa, hindi ko nga alam na drug lord nung nag-aabutan kami. Ang alam ko doon, engineer siya. Kaya sabi ko, ito siguro yung engineer na sinasabi ni ma'am. Pero ang sabi ni ma'am, may nagbibigay pa nga ng Starex sa kanya, isang engineer daw. Sabi ko sa kanya, bago na naman yung sasakyan ninyo. Ito na lang, last na ito. Bago na naman yung sasakyan ninyo, mama. Ang sagot niya, oo, bigay ng supporters ko. Tapos may bago siyang Fortuner na puti. Nung tinanong ko, sabi niya, ay, bigay ni engineer yan. Kusa at malaya ko pong ginawa ang salaysay na ito. Wala pong pumilit sa akin o nanakot. Nalagdaan ang salaysay na ito. So, tapos na. Maraming salamat. Merong pirma dito for purposes of identification. Merong pirma sa taas ng pakalang Ronnie Palisok Dayan. Ito ba yung pirma mo? Opo, Your Honor. Meron ding, ito'y pinirmahan mo rin sa harap nila Norly M. Dayan, asawa. Kaninong pirma ito? Sa asawa ko po, Your Honor. Paano mo alam na pirma niya yan? Nandun po ako kanila nung pumirma sila. Meron ding pirma sa taas ng pangalang Hannah May M. Dayan, anak. Anak mo ito? Opo, Your Honor. At may pirma dito, kanya ba ito? Sa kanya rin po yan, Your Honor. Bakit mo alam? Nandun din po ako, nakaharap. So ito'y sinumpahan at pinatutuhanan mo kay Attorney Chaucer A. Victoria. So for purposes of identification, let this sinumpang salaysay consisting of 4 pages be marked as our Exhibit EE for this inquiry. The second page, EE-1, the third page, EE-2, fourth page, EE-3. The signatures appearing on page 1
be encircled and marked as EE-1-A. The signatures appearing on page 2 be encircled and marked as EE-2-1-A. The corrections appearing on page 2 on paragraph 12, 3rd line, 4th, and 5th, 6th lines thereof, and the corrections indicated therein be encircled and marked as be marked accordingly. The signatures appearing on page 3 be marked accordingly, and the signature of Ronnie Palisok Dayan and Norly M. Dayan and Hannah M. Dayan, including Attorney Chaucer A. Victoria, be encircled and marked as exhibit, be marked accordingly. So binayaran ka ba? O may natanggap ka bang pabuya patungkol dito sa sinumpaang salaysay na ito? Kanya pinirmahan mo? Wala po, Your Honor. Okay, so wala naman tumakot sa'yo? Wala rin po. Sige, so maraming salamat Mr. Ronnie Dayan at sa paglalahad mo ng iyong storya at sa pagkakataon pong ito ay the table is now open for interpellation by members to be started by Majority Leader Rudy Pariñas. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everybody. Ronnie, alam mo naman na nangyari dito, nagkaroon ng malaking gulo dito dahil sa hindi mo pagpapaunlak sa subpina. Una-una, imbitasyon mo na. Inimbita ka ng committee, natanggap ng kapatid mo, hindi ka sumipot, tapos umabot nga sa subpina na para merong kaukulang parusa pagka hindi ka tumugon sa subpina, hindi ka pa rin tumugon. Ngayon, dito sa paliwanag mo, sinabi mo na gustong-gusto mong sumipot. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Bakit hindi ka sumipot? Dahil po nung sinabihan ko yung anak ko na i-text mo si Madam, sabihin mo atinan ko yung subpoena kasi may natanggap na si Auntie Mutita. Sino si Madam? Si Senador De Lima po, sir. Sino yung anak mo na sinabihan mo? Si Hannah May Dayan po. Pwedeng tawagin natin si Hannah May, but may I inform the chair that the daughter has requested to maintain her privacy. Kasi po nagtatrabaho rin siya, ayaw naman niya na pagpiestahan siya, pag nakikita siya, so she will appear here, medyo nakatago po yung mukha niya dahil yun lang po ang request niya. Kasi ayaw po niya kanina, but I told her na hindi pwede dahil siya yung ka-text. Nasa kanya yung telepono, and it's very important because this is a very, very important matter that Senator De Lima allegedly advised the witness not to appear. So, may we call Mr. Chairman, Ms. Hannah May Dayan? May I direct the Secretariat to please and the House Sergeant at Arms to please usher in Hannah May Dayan, and please make sure that yung hinihingi niya, yung request niya ay ma-grant natin.
Mr. Chairman, while waiting, can I make a manifestation? Please, Yeah. Congressman Tevez. Yeah, mayroon kasing ibang sequence sa pagtatanong, okay lang sa akin dahil yun yung ano ng committee. Go ahead, go direct to the point. Para Yeah, we will sa akin lang, Mr. Chairman, is kung hindi ako umabot, pwede ba iwanan ko na lang yung tanong ko sa iyo or kay Deputy Speaker? Kung hindi ako, then I have to leave at 12 eh. Iwanan ko na. Request granted. Thank you, Mr. Chairman. Habang wala si Hanabe, to keep, not to waste our time, tanong-tanong muna ako na iba. Total, yun mapapaliwanag naman niya pagdating niya. So, noong meron ka rin nasabi dito tungkol kay Junel na parang nagkaselusan kayo, pwede mong ipaliwanag sa amin yun? Para bang si Junel, Wala po akong sinabi na silusan kami ni Junel. ha? Wala po akong sinabi na Si nagsilusan Warren, po si kami Warren ni pala. Junel. Si Warren. Kasi may testimony dito na may baril si Secretary De Lima na nabigay kay Warren. May alam ka ba tungkol sa baril ni Senator De Lima? Opo, Your Honor. Yung baril na yan, ako pa po ang bumili sa gun store ni Mr. Roland Tan. Anong klaseng baril yon? STI Caliber 40, Your Honor. Legend. STI Legend. Kailan mo huling nakita yung baril na yan? Matagal na po yun, Your Honor. Nung bago ako umalis sa bahay ni Ma'am, dinala ko pa nga actually sa Pangasinan yun dahil gusto ko, akin na yun eh. Ako naman po ang bumili dun eh. Tapos? Pera lang ni Madam. Ano nangyari? Bakit di mo nakuha? Pinabalik po ni Madam sa kanya, kaya ibinalik ko sa Manila, isinauli ko sa kanya. Anong dahilan niya kung bakit niya kinuha? Ginagamit daw niya yun sa pang-shooting niya, Your Honor. Sinabi mo rin dito na totoo ba itong sinabi mo kay Senator o Secretary De Lima na uubusin mo yata kami mga security mo? Bakit mo nasabi yun? Kasi po sir, una ako, tapos naramdaman ko rin na may relasyon sila ni Junel, tapos ito naman si Warren. Kaya parang ang nasa isip ko, parang uubusin niya kaming mga security niya. Ito na si Hana May. Pwedeng tumayo ka lang, Hana May, para manumpa na lahat ng sasabihin mo dito ay katotohanan lang. Madam, Mr. Chairman, may I request that the witness be placed under... Comsec, please administer the oath to the witness. Pakitaas ng iyong kanang kamay at sumunod ka sa aking sasabihin. Ako, Si Hana May Dayan, ay taus-pusong nanunumpa ay taus-pusong nanunumpa na magsasabi na magsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang. at pawang katotohanan lamang. Tulungan nawa ako Tulungan nawa ng ako Panginoong Diyos. ng Panginoong Diyos. May I proceed, Mr. Chairman? Please proceed. Thank you. Hana May, pwedeng sabihin mo lang ang pangalan mo at saka yung personal circumstances mo. Kung ikaw ay nasa wastong edad at kung ano yung
may we request the media na wag nang i-zoom please yung kanya dahil she just wants to also to let us be kind to her also yung privacy niya total alam na yung identity pero yung mukha niya wag naman na natin i-zoom o huliin at i-publish pa ninyo can we afford her that little courtesy and respect? Attorney, can you just let her state her name and personal circumstances for the record lang? I'm Hannah May M. Dayan, Muna 20 sabihin ko saan ka nagtatrabaho. 23 years old po, single. Okay. 23 po. Kasi, Hannah May, meron, pasensya ka na, I know that you want, talagang ayaw mo, dahil I can understand. Dahil siyempre, mapag-uusapan ng lahat-lahat, pagpipiestahan, lalo na naging very popular itong tatay mo. So, pero napaka-importante kasi yung labas mo rito dahil meron nasabi dito ang ama mo sa kanyang sinumpaan sa Laysay na ikaw ang pinatext niya kay Tita Lay mo. Yes, Tama ba ito? Yes po, Your Honor. Meron ka bang, ilinagay pa nga dito, kinupya yung text ninyo, nasa iyo pa ba yung telepono mo? Yes po, Your Honor. Pwedeng ilabas mo at, ayun, nandun, oh. Pwedeng pakita mo yung, buksan mo kung saan yung parte na yon na yung text mo, pakibasa lang kung ano yung tinext mo kay, at saka anong numero ba yung tinext mo? Pwede malaman. Yung number po? Yes, ma'am. 0917-842-2759. Oh, ano po nakasulat dyan sa contacts mo? Anong kanino yan? Ano nakasulat? Kung ano lang yung nakasulat, pakibasa mo lang. Kanino yan? TL po. TL? Yes po. Ano ibig sabihin ng TL? Tita Lay po, Your Honor. Tita Lay. Kasi sa amin minsan, TL True Love o minsan Tululaway o so Tita Lay yan TL. Hindi nga. Para maliwanag. TL. And for the record, I have here my phone and the last time I texted Senator De Lima, pasensya na po, para lang mapatutuhanan, was July 8 of this year when I congratulated her that we were together in the dinner. And the number appearing on my phone is exactly the same number. It says here, Laila De Lima, and the number is 0917. Nabasa na rin kanina, so kino-confirm ko lang, 842-2759. So, pakibasa, ano bang sinabi mo kay Tita Lay mo? Ito po yung sinabi ko, Your Honor. Hi, Tita. Good PM po. May pinapatanong po sana si Pa. Bakit daw po may dumating na subpoena sa kanya at ano daw po gagawin niya? And this is her response. Anong oras yan? 5:38 PM po. Nang anong petsa? October 1, 2016 po, Your Honor. Oh, okay. May sagot ba siya? Yes po, Your Honor. Anong sagot niya? Ito po yung response niya. Pakisabi sa kanya, magtagulang muna siya. Kagagawa niyan nila Speaker Alvarez at Victani Dico. Pagpipiestahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing na yan. Anong ginawa mo dyan sa text niya? Pinakita mo, may pinagpakitaan ka ba dyan? Sinend ko lang po sa papa ko, Your Honor. Pinorward mo sa Opo, tatay Your mo. Honor. Bakit nasaan na yung tatay mo nung natanggap mo yan? Hindi ko po alam, Your Honor. Ibig sabihin, hindi na kayo nagkikita na medyo nagtatago na siya. Hindi na po, Your Honors. Okay. Ay, yung sagot niya, anong oras mo natanggap? Anong lumalabas dyan sa phone mo? 6:14 PM po, Your Honor. May we ask that a print screen or that print be captured by camera so that we can, Mr. Chairman, may we ask, yan, si Perfecto Camero. Comsec, please Can you get undertake the an necessary impression? action. Ako na lang po kasi we would have wanted to get her phone pero
Marami naman So pong we have will the be official violation of our privacy also. We have the official photographer of the house who will take that picture. Chairman, in the interest of fairness, may I request for a volunteer also here to serve as a representative of Senator De Lima para lang makita rin naman yan. Sino ba pwede mag-volunteer dito na beyond suspicion? IBP, but they're representing Dayan. So, of course, we cannot ask the PAO because they will say, and the Secretary of Justice, sana kung may... Media na lang. Oh, can we ask a representative of the media, isa lang po, isa sa broadcast, isa sa print, para i-witness lang po. Oh. Yan. Pakita mo, i-zoom na lang nila. Yan ang i-zoom nila. Oh, yan. Pakita mo, iharap mo na lang. Ilapit mo doon. Ilapit mo doon sa camera doon, boss. Doon, pumunta ka doon. Yan, para, yan, kita niyo. Para maliwanag na po at makikita rin di Senator kung nasa man siya na May we also ask Representative Roque to show his phone there dahil he has the same number. Harry, pwedeng ilapit mo rin doon. Mr. Chair, for the record, my phone also reflects that the number of Laila De Lima is the same number that was texted by the witness. Okay, thank you. Kasi po 0917-842-59. Kasi po nagre-reklamo si Laila De Lima na binobroadcast daw natin yung kanyang cellphone. More than anything other than the drug problem, ako ay concerned po dito being the chairman of the Committee on Rules dahil this is a legislative proceedings. We are conducting an investigation in aid of legislation and then here comes a member of the other chamber advising a person duly subpoenaed by this chamber not to appear. Medyo bordering on obstruction of justice and contempt of this House of Representatives po to be interfering in its proceedings. Kasi po, nandiyan po sa rules natin yan eh. Any contumacious act, disrespectful manner, or undue. Ito po ang ating rules kasi sa contempt section 11 on rules and inquiries in aid of legislation. Nakalagay po dito, the committee may punish any person for contempt by a vote of 2/3 of the members present, there being a quorum. The following shall be grounds for citing a person in contempt, and paragraph F is undue interference in the conduct of proceedings during meetings. So ito po tinatawag namin yung witness and may nag-i-interfere po na wag makapira. Pag-aralan na po namin yan sa executive session what to do about this contemptuous act of interfering in our proceedings. So, sa madalit sabi, Ronnie, gusto mong magpaliwanag sana dito? Opo, Your Honor. Para lang maliwanag. Eto bang sinabi mo dito, nag-usap tayo, nahuli ka, nung dinala ka sa amin, anong hinihingi ko sa'yo, makaawa ko sa'yo, ano mong dapat mo gawin dito? Ano ba yung hinihingi kong gawin mo rito? Magsabi lang po ng totoo. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Pwede ba yung totoo lang ang sabihin mo? Paulit-ulit ko sinabi yan, di ba? Opo, Your Honor. Huwag mo nga halungan ng kasinungalingan. Niliwanag ko pa sa'yo, huwag kang matakot maski kanino, di ba? Yes, dahil ako at tutulong sa'yo, maski sino dyan, ako ang sandalan mo, basta ang kalasag mo, yung katotohanan lang. Opo. Okay, I leave the... Your Honor, do you still want
Hannah May Dayan to stay or can we now... Meron pa bang, I'll just ask, Hana, meron pa bang subsequent? Ano pa ang text mo pagkatapos niyan? Pakibasa kung meron pa. Uy, pakibalik niyo yung cellphone. Ama na, balik niyo rito. Pakibalik sa kanya. Hana, kung pagkaraan nung sagot niya, na ito ay nakopya naman sa affidavit ng mahal mong ama na ang huli, nakita ko rito pakisabi sa kanya magtago lang siya, magtago lang muna siya, kagagawan yan nila Speaker Alvarez at dikta ni Digong, pagpipiestahan lang siya at kaming dalawa kapag mag-appear siya sa hearing na yan. So meron pa bang sumunod na text? Kasi ang paliwanag ng tatay mo kanina, parang pagkaraan yan, pinapakontak pa niya pero hindi na siya sumasagot. Meron ka pa bang ibang text dyan? Nag-reply po ako sa kanya, Your Honor. Meron pa? Wala na? Meron po. Sabi anong petsa? The same date po, October 1, 2016, ano po? Your Honor. The same date lang po. Oras? 6:15 p.m. po, Okay. Your Honor. Galing sa'yo o ikaw nag-text? Ako po, Opo. Your Honor, Ano sabi? nag-reply po ako. Sabi ko po, hindi naman po ba siya huhulihin kapag hindi siya pumunta? Hindi po ba siya uhuliin kasi hindi siya pumunta? Pag hindi po siya pumunta, May sagot ba? meron po. Wala yan kasi ano sagot niya? Di ba nagtatago naman siya? Yun po yung sagot niya, Your Honor. Hindi ba nagtatago naman siya, sabi niya? Opo, Your Honor. Do we have a print screen of those? Kasi very important. Nakunan na yan, Pekto. Kunan mo ulit. Dahil, kasi baka mabura o ano eh. Mr. Chair. For that particular screen lang, meron pa palang sumusunod pero baka hindi. Kung kasya dun sa screen, pakikunan mo. Mr. Chair, just for the record, can we ask the photographer to identify himself so that we can document who the person taking the screenshots are? Identify yourself. Your name, please. Pekto Camero, sir, photographer ng Congress. For the record, please enter the name of our official photographer. Anong pangalan mo? Perfecto Camero. Perfecto Camero. Perfectin mo yan, ha? Otherwise known as Perfect Camera. Tama nga yun, ha? Kanya pala cameraman ka. Photographer, Camero. Lalaking camera. Nakunan na, perfect. Mag-ingat ka, baka mabubura mo, ah. Meron pang sunod. Nasa kanya na yung camera. Kay Hannah May na, wala pa. Okay, Hannah May, nung nasagot, yung huling nabasa mo kasi, hindi ba nagtatago naman siya? Meron pa bang sumunod doon? Wala na po, Your Honor. Hanggang doon na lang po yung usapan namin. Wala ka na rin text? Wala na rin po, Your Honor. Pagkaraan yan, may mga pagkakataon pa ba na sinubukan mong kumontak sa numerong yan? Yes po, Your Honor, pero hindi na po siya nagre-reply. Anong tinext? Nag-text ka o tumawag ka? Nag-text lang po, Your Honor. Nandyan? Wala?
Wala na po, Your Honor. Wala na sa text mo. Oh, yeah. With her, now I may revert to... maraming salamat, Hana May, at you can now be ushered out of this room. Salamat, Hana May. Mr. Chair. Yung Mr. Chair. discomfort of yung iyong mga balabal dyan, matanggal na. Can we not ask questions to the resource person also? Hindi naman siya resource person, witness lang siya doon sa ano. Ako, if I may suggest, if we can just spare her of further... Okay, Ronnie, punta tayo dito kay Kerwin. Ang sabi mo dito, nagkita kayo ni Kerwin ng mga 5 beses, tama ba yun? Opo, ano. Kailan yung unang beses, saan kayo nagkita? Sa Mall of Asia po. Pwedeng ikwento mo sa amin kung paano kayo nagkita? Nung pinapunta po ako ni Madam sa Mall of Asia, punta ka doon, may imimit kang tao sa Mall of Asia. Sabi po ni Ma'am sa parking building A. Doon po ako, unang inakyat ko po sa... Wala siyang binigay na numero o taong hahanapin mo doon? Wala po, sabi niya, ikaw ang kukontakin niya, sabi niya. Oh. Ngayon, nung pumunta ka doon? Opo, sir. O tapos ano nangyari sumunod, kung meron man? May binigay po sa akin si Kerwin nung nagkita na po kami. Na, Hindi ka, kwento mo sa amin, nandun ka sa parking area, anong palapag yan? 5th floor po. Nasa 5th floor ka? Opo. Anong dala mong sasakyan kung meron? Fortuner po. Oh. Pagkatapos, pumarada ka doon, ano nangyari na? Pagparada ko po doon, may dumating na van na puti, tapos binuksan niya yung pinto, binuksan ko, yung sliding po kasi yung sakyan niya, sir, sa gilid. Binuksan ko po yung sa bintana ng Fortuner, nakita ko na po siya, nakilala ko po siya, nasa si Kerwin. Ano nakita mo? Yung tao, yung si Kerwin po. O, pagkatapos, anong sumunod na nangyari? May inabot siya po sa akin na paper bag. Gaano kalaki? Maliit din lang po, mga gano'n lang po ang ano. O, Meron ba tayong sample dyan? anong ginawa mo doon sa paper bag? Inabot niya po sa akin, ginawa ko po, inilagay ko po sa harap ng... Wala kayong usapan o yung sabi niya po, ito na yung para kay ma'am. Mga ganyan po. Mga ganyan po, sir. Hawakan pa. Tignan mo mabuti kung ganyan nga. Dahil ang layo naman. Ibigay mo ito kay ma'am. Hanggang doon lang ang kwentuhan nyo. Opo, sir. Anong sumunod na ginawa mo nung nakuha mo na yun? Kinuha ko yung bag, sir. Ilagay ko sa harap ng upuan ng passenger side sa harap. Umalis na rin po ako. Ayun yung supot, ganyan ba? O mas malaki, mas maliit? Ganito lang po, kalaki, sir. Buka mo. Ganito lang. Okay. So, anong sumunod na ginawa mo? Hindi ko naman po siya sinili po ano ang laman niya, pero sinalat ko siyang ganon. Oo. Kaya nga. Tapos anong ginawa mo? Umuwi ka na? O namasyal ka? O ano? Umuwi na po ako sa opisina, sir. Tapos, anong ginawa mo doon sa supot? Iniwan ko lang po doon sa sasakyan, tapos umakyat ako sa office ni ma'am. Anong balita? Okay na po, ma'am. Sa bahay ko na lang po ibinigay yung yung supot na yun. Sinasabi mo sa amin na iniwan mo sa kotse, pero pagdating nyo sa bahay, anong bahay ito? Saan bahay ito? Sa Parañaque po. Anong ginawa mo doon? Kwento mo sa amin para maliwanag kasi mahirap yung hindi mo ikwento. Pagdating doon sa bahay, Pagdating ko po galing doon sa Mall of Asia, nagtuloy po ako sa office sa DOJ. Tapos nag-report po ako na nandun na yung pong pinapakuha niyo, ma'am, nasa sasakyan po. Iniwan ko doon. Oo. Okay, sabi niya. Tapos pag uwi na namin sa bahay, gabi na po yun, may ibinaba na namin yung mga gamit niya.
ako na po mismo kumuha doon sa bag para ibaba din. Tapos, ma'am, ito na yung bag na pinakuha niyo po kanina sa akin nung hapon. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number 1 na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number 1 na lang? Mahina-hina na po. Mahina-hina na. Yes, sir. Bawasan lang natin. Let's observe proper decorum, please. Para lang makita ko yung scale. Ano ba pinakamataas na signal na inabot nyo? Hindi talaga. Dahil sinasabi mo, signal number 1 na lang. Hindi ko malaman kung saan. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number 5, sir. Signal number 5. O ngayon. So nangyari yon. Meron pa bang sumunod na nangyari na nagkita kayo nitong taong tinutukoy mo na Kerwin? Meron pa po, sir. Ilan naman yon? Yung una, mga anong buwan yan? August po. Nang anong taon? 2014. 2014. Oh, may sumunod pa ba o wala na? Meron pa po, sir. Kailan naman yon? November po. Paano naman nangyari dyan? Pwedeng ikwento mo sa amin. Paano Then, naman? nung November ulit po, pinapunta ulit ako ni ma'am doon sa Molobisha. Nagkita ulit po kami sa Dampa sa Bible Obisha. Sa Dampa kayo nagkita? Opo, sir. Oh, ano? Kwento mo sa amin. Ano nangyari? Kasi, napanood mo naman sa... Sorry, sir. October 2014 po, yung pangalawa. October 2014? Opo. Kasi nakita ko rin sa TV kahapon, para to confront you, na sinabi nga ni Kerwin na narinig ko, napanood ko, na nagkita kayo sa Dampa at doon sa malapit daw na restaurant ni Claire de la Fuente, sabi pa niya, tanda ko. O ano naman ang kwento mo tungkol doon sa pagkikita niyo sa Dampa? Totoo ba yun? Opo, sir. O, sige, ano nangyari? Yung pag inatras ko yung sakyan ko doon sa gilid ng parking. Anong sasakyan? Fortuner po ulit. Oh. Tapos, nung dumating na siya, tumabi ulit siya sa sasakyan at nagbuksanan kami ng yung sliding kasi siya kasi may driver siya eh. Oo. Sa akin yung bintana ulit ng Fortuner. Inabot niya ulit. Basta pag pagbigay niya, ito na yung kay ma'am, umalis na po siya sir, hindi na kami nagpipintuhan. Anong klaseng, ano naman inabot niya ito sa pangalawang... Yung bag ulit po sir. Bag? Opo, malit na supot ulit. Ganyan din? Opo, sir. Mga ganyan din? Oh, parang mga yung perfume na bag lang nalagyan na supot. Mas mabigat, mas magaan o pareho? Alos parehos lang ang... Alos pareho. Nung una? Yes, sir. O anong ginawa mo doon sa supot na yon? Inabot ko ulit, tinanggap ko po ulit at inilagay ko ulit doon sa upuan ng sasakyan. Saan ka pumunta pagkatapos? Tapos umuwi na rin po ako, bumalik na rin po ako kay ma'am. Saan? Sa office po. O tapos, kwento mo para... Kapag pagdating namin sa office, nag-report ulit ako ma'am, nandyan na po ulit yung pinakuha nyo sa akin ma'am. Okay. Yung 2 beses na yan, mag-isa ka lang pumunta? Tuwing ako yung nag-aabot na, kumukuha ng kay Kerwin siya, ako lang mag-isa pumupunta. Ano? Ako lang po mag-isa pupunta. Mag-isa ka? Oh, so, nandun na sa kotse, paano mo naman, inabot mo ba yon sa kanya? O... Hindi ko inabot kay ma'am doon sa officer, sa bahay ko ulit inabot. Noong pag-uwi nyo? Opo. Inabot mo. Ano naman ang sabi niya? Pakilagay na lang dyan. Sa muli na? Doon sa lalagyan po ng paperworks niya. Yan ba, nagsasama pa kayo sa isang kwarto yung mga araw na yan o hindi na? Nagsasama po, sir. Natutulog kayo sa isang kwarto? Opo, sir. O, sige. Pagkatapos niya, meron pa bang nangyari uli na nakita kayo ni Kerwin? Mayroon pa po, sir. Kailan naman? Yan na po yung November 2014. Bale, pangatlo? Opo. Saan naman kayo nagkita? Doon ulit po, sir, sa Molobisha, sa 4th floor, sa Building A. Dito sa statement mo, nung sumunod na pangyayari, medyo nag-usap na kayo at tinanong na, sino ka ba? Ikaw ba? Ano ba nangyari? Yun po yung second na pagbigay niya sa amin, sir. Nagkilalanan na kami. Kwento mo. Sabi niya sa akin, para mapakita na ito gawa mo, hindi yung prepare yung affidavit na pinabasa sa'yo. Sabi niya po sa akin, anong pangalan mo, sir?
sabi ko, ako si Ronnie Palisok Dayan. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw sir, anong pangalan mo? Kirwin, sabi lang niya. Ito na siguro yung sinasabi ni ma'am na engineer. Yun po ang yung po nasa isip ko. Balik tayo dun sa pangatlo. Iwanan ko na ito for others, Mr. Chairman, para man naman ma-observe ko yung time limit ko and to give the others. So, I will end there. Sila na balang magpatuloy. At maraming salamat, Mr. Dayan. Maraming salamat. Salamat po. Majority. Paki-maintain lang natin yung silence kasi alam mo, hindi lang tayo, pati yung buong bansa ay nanonood at medyo maingay yung ating kapaligiran. No? So please maintain order, please maintain silence. Mr. Chairman, Chair, ano lang po, 1 second. Pwede ho bang tanungin ng Mall of Asia kung merong record na ang kotse ninyo pumasok doon sa camera nila kay Mr. Dayan at kay Mr. Sherwin? Dapat po merong camera ho ba ang mga building? So pwede ho bang malaman o mahingi sa admin ng Mall of Asia if they have any record of the CCTV camera na totoong pumasok kayo pareho doon? Maraming salamat. Maraming salamat. Magandang suggestion yan. Pero siguro ang gagawin po natin, may we just refer that to DOJ, NBI? Kasi sabi ko nga kanina nung nag-opening ako, ay silence please. Ang magbebenepisyo dito talaga yung prosecution dahil kayo na ang magpapalalim nito. Yun ang pero sa amin po sa Kongreso halos wala na po kaming kailangan pang gawin kasi nagsisimula na po kami ng aming pagdinig sa mga legislative measures natin. So we don't, para sa akin lang po as chair, we don't want to further that yung hahaba pa po kasi I really intend to close this hearing after kasi naipaliwanag na po ni Ronnie ang rason kung bakit po siya hindi dumating at hindi dumalo at even kung paano niya tayong inevade, napaliwanag na ng mainam. And I think that is the only cause for our additional concern for Ronnie Dayan para siya ay maging free man na uli, ano? Ma-discharge na siya dito sa contempt na iginawad ng House of Representatives sa kanya. So, if I may just pass on that obligation to the executive, please do the needful to be able to provide more physical evidence of all of these things that came out in this hearing. Mr. Chairman. Okay. Sesegundohan ko lang po yung sinabi nyo kanina kasi may mga nag-text sa akin, mga nanonood, medyo maingay daw yung, hindi daw nila naririnig masyado yung exchange sa Congressman Jackie Ronnie. Kaya tama po yung sinabi niyo. Sige, maraming salamat. Pasensya na po sa mga nanonood. Pero anyway, meron din naman po itong report for the information of everyone. Ano? Hindi na po siguro dadaan ng ipapa-approve pa, no? Dahil for info lang. So, at this juncture... Mr. Chairman, just clarification on your statement. Wherein after the session or committee hearing, Mr. Dayan will now be allowed as free man. He will be a free man. Kasi unless merong objection, siguro let us now... Mr. Chairman, I think he'll be a free man because he has already explained why he was not able to... So any motion... Mr. Chairman, Mr. Chairman, may I go further? Would it be too dangerous for him that after this... That is his call, not ours. Thank you, Mr. Chairman. So... motion to... Mr. Chairman, my motion is to put him into custody to protect him further. Sa kanya daw, custody niya daw. Custody daw nito. Ano yan? Custody. No, Congress. No, ang
Ang role po natin, ipapaliwanag ko lang, sinight po natin siya for contempt dahil hindi po siya uma-appear sa atin. So, kapag ang komite ay satisfied na yung kanyang paliwanag kanina at doon pa sa mga kanyang mga sasabihin dito ay satisfied tayo, ay wala ng cause for detention, continued detention. Maliban na lang kung hindi siya magiging cooperative o hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero para sa akin po, yung pagsasabi ng totoo ay nasa sa Department of Justice na yan. Meron ng preliminary investigation na kinoconduct yan. That is beyond us. Our role is to pursue legislative measures to provide correctional reforms dito dahil yung NBI drug trade ay nag-flourish dahil sa kapabayaan siguro kanya ng DOJ o ng mga namumuno noon sa Bureau DOJ. Kanya yung role natin na whether or not he wants protection, nasa sa kanya po yun, and I'm sure he will take that initiative, and tayo naman, we are willing to support because we have seen how cooperative this witness is. May I move just declare tackling this issue? Because in Arnold versus Nazareno, the Supreme Court recognized we also have the power to cite him in continuing contempt if we feel that he is not telling the truth. So we will not know until after all our questions have been asked. So let's ask the question of whether or not he should be released at the end of our hearing today, Mr. Chairman. Okay, so the manifestation is well taken. So, sino na? We now call Deputy Speaker Fred Castro for his intervention. Thank you, Mr. Chair. Mr. Ronnie Dayan, ikaw ay sunod. Diba? Opo. At sa iyong pagsumpa, ikaw ay sumumpa sa batas ng Diyos at sumumpa rin sa batas ng tao. Yes, Your Honor. At ang ibig sabihin ng iyong pagsumpa ay ikaw ay magsasabi ng totoo. Opo. At ikaw ba'y naniniwala na hindi mo kayang labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Yes, Your Honor. Ginawang Ronnie Dayan, inako mo na sa media nung ikaw ay in-interview sa Krami. At inako na rin ni Secretary de Lima o ni Senador de Lima na kayo ay may relasyon. Ito ba'y paninindigan mo pa rin ang relasyon na ito? Opo, inaako mo ito kapareho ng ibang iyong sinabi sa media at kung saan man sapagkat ayaw mong labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yes, tama ba? Tama po. Ginoong Dayan, sinabi mo na may relasyon kayo ni Senador de Lima. Kailan ba nagsimula ang relasyon na ito? 2007 po. 2007, saan nanunungkulan si Senador de Lima? Sa local po, pa po niya. Siya ay isang practitioner lamang bilang isang abogada. At ang relasyon na ito ay nagpatuloy mula sa kanyang pagiging law practitioner hanggang sa siya ay chairman ng Commission on Human Rights. Yes, Your Honor. At hanggang sa siya ay naging kalihim ng Departamento ng Katarungan. Opo, Your Honor. Sa panahong ito, dahil kayo ay narelasyon na, ako ba'y tama na sabihin na nakuha mo ang pagtitiwala ni kalihim de Lima? At nakuha niya rin ang iyong pagtitiwala. Sa katotohanan niyan, ikaw ay matiwala sa kanya
at hindi lamang tiwala kundi utang na loob. Sapagkat ikaw ay tinutulungan niya sa iyong mga problema na pananalapi at ikaw ay kanyang tinutulungan sa iyong pamumuhay. Opo, Your Honor. Ginoong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora de Lima, ito bang relasyon ninyo ay nababase sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo bang sabihin na ang pagmamahal na ito ay maituturing na pag-ibig? Yes, Your Honor. At ang iyo bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag? Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas at tapat. Yes, Your Honor. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko wagas ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 1 na lang. Opo. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po, sir. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din, ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir, pwede ko siyang ipagkanuno. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sa text ng iyong anak? Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance noong ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya? Your Honor, you have 1 minute more. Mr. Chairman, there are a lot of congressmen who waive their time slot in my favor. And to name them, Go ahead, please. I am referring to Congressman Strike Revilla. 3 minutes. I am referring to Congressman Teves. 6. And as may be necessitated, the time allocation of Congressman Alvarado. So you have 10 minutes more. Thank you. Sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora de Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Opo, yan. Ito ba ay ang iyong paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala si Kerwin Espinosa? Opo, Your Honor. At ibig mo bang maniwala kami na nagtatagpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary de Lima at siya ang may koneksyon
na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtagpo kayo ni Kerwin Espinosa? Yes, Your Honor. Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging tapat sa inyong pagmamahalan si Senadora de Lima? Nung una po. Nung una. Opo, Your Honor. At ang pagsampal mo ba kay Secretary de Lima nung nalaman mo na siya ay may kaugnayan sa isang nagngangalan na Warren Cristobal ay isang pagpapakita ng pagselos dahil sa iyong wagas at dalisay na pagmamahal? Nagawa ko po yun, sir, dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya totoo at makatarungan at tapat ang iyong pagmamahal sa kanya. Opo, Your Honor. Kaya kahit na alam mo na ang pakikipagkita kay Kerwin Espinosa ay isang delikadong bagay, ay ginawa mo dahil sa pagmamahal na yan. Hindi ko naman po alam na delikadong makipagkita kay Kerwin. Nung huli na hindi mo rin alam na si Kerwin ay isang tao na may kaugnayan sa negosyong droga. Hindi po, sir. Hindi mo man lang tinanong si Mamo? Hindi po, sir. Kung ano ang pagkatao ni Kerwin? Hindi po. Hindi ka man lang nagkaroon ng idea na kung sino at ano si Kerwin? Hindi po, sir, kasi inuutosan lang po ako, sumusunod lang po ako sa utos ni ma'am. At dahil sa pag-ibig o pagmamahal na yan, at dahil sa tiwala mo kay Senadora de Lima, ay kahit anong iutos niya sa iyo, ay iyong gagawin. Opo, Your Honor. Finally, Ginoong Dayan, ito ay ginawa mo sapagkat tapat ang iyong damdamin kay Secretary de Lima. At ibig mo bang sabihin sa pagdinig na ito na ang iyong relasyon kay Secretary de Lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan, kundi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng katawan? Opo, Your Honor. Salamat, Ginoong Dayan. Mr. Chairman, hanggang dito na lang po. So, how many minutes more do we have? So I can inherit those minutes. 6 minutes. Okay, the next is Congressman. Next is Representative Harry Roque. Maraming salamat, Excuse me, Mr. Your Chair. Honor. Can we have a... he wants to go to the Jan first. Okay, he wants to go to the bathroom, Mr. Speaker. 1 minute suspension.